Tingnan nyo kung gaano kasinungaling itong dalawang gunggong na ito mga kababayan. Itong salot na tandem sa Senado mga kababayan. Ewan lang natin kung talaga bang nanalo. O bakit sadyang nilagay sila dyan mga kababayan for the purpose na ipagtanggol si Bangag. Napakasinungaling, lalong-lalo na ito si Ping mga kababayan na balingbing. Dahil anya, hindi daw totoo yung sinabi ni Amy mga kababayan na no election sa 2028 na pinaplano ng mga Bangag. Na pinag-usapan daw nila ang charter change. Hindi daw totoo yan. Samantalang inamin ni Tuta Soto mga kababayan na nag-uusap na sila ni Bonji D tungkol dito sa charter change na niluluto nila mga kababayan. At umamin mismo si Soto na suportado niya ang charter change mga kababayan. Sabi ni Lacson, hindi namin pinag-usapan yan ang mga animal. Yan ang kanilang target ngayon mga kababayan dahil hindi nila madala sa impeachment mga kababayan dahil 16 ang kailangan. Samantalang sa charter change, kung sino lang ang mas lamang sa boto. Kaya nga, tinatarget nilang kasuhan si Senator Marcoleta ng Flander, walang bail. Si Jinggoy, walang bail. Si Chis Escudero, walang bail. Si Joel Villanueva, walang bail. Pati nga mga kababayan, si Senator Bato, hindi na makakaboto. Si Bongo, yan daw ang isusunod mga kababayan na arestuhin ng ICC. Si Robin, kakasuhan na rin mga kababayan dahil sumama daw sa labas si Bato sa Senado. Ang magkapatid na Villar, kakasuhan din mga kababayan dahil doon sa may kaugnayan sa kanilang negosyo. Sino pa ang maiiwan para ipagtanggol ang bayan? Kaya kung aabot sa Senado ang charter change at ma-eliminate na nila itong kanilang mga kalaban mga kababayan, siguradong lulusot na yan. Tapos ngayon, denied to the max itong si Panpilo Lacson. Ang mga animal. Panoorin niyo po ha. Pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon. Pinapakalat o binulgar. Gusto kasi nilang isekreto yan mga kababayan para hindi muna kayo makapag-react. Kaya nga mayroon habang busy tayo sa impeachment ni Sara, lulutuin nila yan sa kamera mga kababayan. Sa 2028 para ma-extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Bangag o hindi lang siya. Pati mga kongresista at mga senador mga kababayan, yan ang kanilang pang-bribe. Kaya nga ang lakas ng loob nila na, sige, hindi kami natatakot sa eleksyon ng VP Sara na i-boycott kami. Dahil ang isip nila mga kababayan, lulusot na ang charter change at wala ng eleksyon sa 2028. Nasa frontline ng balitan yan, si Mayan Los Baños. Kadiri. Hindi pa rin nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado. Lalo na ngayong pugante ng itinuturing. Wow! Ang nagdedeklarang pugante mga kababayan si Bato ay yung mga kampo ring ng Bangag mga kababayan. The executive which is walang karapatan na sabihin pugante si Bato mga kababayan dahil ang korte lang ang pwedeng magsabi na pugante ang isang tao. Mayroon bang korte sa Pilipinas, ating batas sa under the law of the Philippines na nagsabing pugante na si Bato? Wala. Ang nagsabi lang yan mga kababayan, DOJ which is under kay Bangag, PNP under kay Bangag, DILG under kay Bangag. Meaning, si Marcos lang ang nagsabi mga kababayan na pugante si Bato. Hindi ang korte ng Pilipinas. Wala nang warrant kahit pa authentication man lang mga kababayan na valid. Okay, sabi ng korte ng Pilipinas, valid itong warrant ng ICC. Walang ganyan. Kaya technically, hindi pugante si Bato mga kababayan. Si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President. Si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 menorya, 12-11 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, ayan si Erich mga kababayang visit diba nakatanggap din daw yan ng maleta sabi ng ex-marines mga kababayan. Tapos nandaya pa ng kanyang dokumento sa Amerika, naging TNT, tapos naging senador. Convicted din sa libel mga kababayan under the Supreme Court. Walang moral ascendancy itong animal na to mga kababayan. Isa lang to humakbang dyan. Tapos ang boxing. Tapos ang boxing. Bumangag na lahat. Babangag lahat, Erwin.
Pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o ayan CONAS. Ayan ha, i-deny nila yan mga kababayan. Nadulas ang bunganga ni Tuta eh. Napaamin dahil sa kadaldalan mga kababayan. Sa kanila na mismo nanggaling ang kumpirmasyon. Ibig sabihin, mga nakaupong Ayan, papakita na mambabatas to. ang hihimay at babago sa konstitusyon. Oh, mga nakaupong mambabatas ang magpapanday ng bagong konstitusyon. Diyos ko Lord, the most corrupt Congress. Papandayin ng buaya ang bago nating konstitusyon. Papayag kayo dyan? Buaya, kurakot ang mga nagpapanday ng ating bagong konstitusyon. Huwag nilang i-deny ha, na mga kurakot yung mga congressman, mga kababayan, dahil si Bangag na mismo ang nagsabing mahiya naman kayo for the boys. Mga SOP, ganyan. Tama na yan, sabi ni Bangag. Naging ba? Stop ba niya? Wala nga napakulong ni isa. Nauna pang nakasuhan sina Marcoleta. Nauna pang nakulong sina Tatay Digong, sina Bato. At marami pang iba. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Naading, nasabi ni Amy Adik. Pangulong Bongbong Marcos. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson Anong sabi mo, Pinky? sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Outright lie. Isasampal natin kay Lacson itong video clip natin mga kababayan na mayroon tayong nakitang mga clips mga kababayan na nagsasabi rin na outright lie itong pinagsasabi ni Lacson na walang ganyan. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, maski yung mga focus Wala daw pagkausap. Paski daw namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yung napag-usapan. Never. Never ha? Tingnan lang natin. Never yung nabanggit. Never. Parang bading no? Never. Yung CONAS. Kung meron bang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Hindi ninyo alam? Si Tito Eto. Maraming video na ganito mga kababayan na inamin ni Soto. Eto ba ang never mo, Lacson? Pakinggan mo ha. Pakinggan ninyo. Yun. si Tito Soto, sabi niya, ang reaksyon niya ay, yes, he was there. The idea was brought up by the speaker daw. The idea of charter change was brought out by the speaker. So pinag-uusapan ninyo. At yun ang ito exact word sabi niya sa isang ang response ay, yun ang mahirap sa lipat kwento, hindi kompleto. Ano pala kompleto? Kahit hindi pa kompleto, maliwanag mga kababayan na pinag-usapan ang charter change. I simply said I will ask my colleagues. I asked my colleague, tatangunin daw niya mga kababayan ang kanyang mga colleagues tungkol dito sa charter change. Tapos anong sabi ni Lacson? Walang pag-uusap na ganyan. O sinong sinungaling dito ngayon, Lacson, na walang pag-uusap na charter change sa inyo? What they think of the idea. Ang sabi ni Lacson, wala daw pinag-usapan na ganyan. Tapos sabi ni Soto, mga kababayan, discuss daw niya sa mga colleagues niya. So mayroong discussion, So mga yun kababayan. ang sinasabi po ni then Senate President Tito Soto. Outright lie. Outright lie. Nasaan ang outright lie mo ngayon, Lacson? Inamin mismo ni Soto sa mga interview, mga kababayan. At aminado si Soto, maraming video niyan, mga kababayan, na susuportahan niya ang charter change. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, maski yung mga focuses Walang pag-uusap, pero i-discuss si Soto ang charter change sa inyo. natin. Pagpapalit ng constitution. Ito. Mayroon tayong nakita clip pero maraming ganito mga kababayan sa interview ni Soto. Pagpapalit sa konstitusyon. Siguro, hindi lang yun. Baka, Gusto niyang palitan ang konstitusyon. At hindi lang yan. madamay na kana yung economy. Pagka ganyan. Economic daw mga provision mga kababayan at papalusot lang naman sila. Sasabihin nilang economic lang ang kanilang papalitan. Tapos kapag napao na tayo mga kababayan, isisingit na nila yung term extension na yan. Mambubudol ang mga hudas na yan mga kababayan Outright lie. Outright lie talaga. Kayo mga
Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano ang Chacha sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin at 2023 pa gustong i-abolish ang Senado. Yung pirma mga kababayan, di ba? Ano nga ba tawag doon? People's Initiative. Tingnan nyo. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change. Grabe no, hindi pa ba matatapos itong kasamaan sa Pilipinas mga kababayan pinagagawa ni Marcos? Binigyan na kayo ng animoy Marcos, binigyan na kayo ng 6 na taon na paghari-harian dyan kung ano-anong pinaggagawa nyo mga kababuyan. Hindi pa enough sa inyo? Anong gusto nyo? Talagang sisirain nyo ang bansang ito? Except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, Kung regional Senate mga kababayan, parang mga congressman na rin. Parang nagkaganyan na mga kababayan na sunod-sunuran na rin mga kababayan. Ay nako. Tapos, kung regional Senate, based sa ating districts dito mga kababayan, magiging 30 plus. 36 daw, more or less, ang senador. Ubus na nga ang pera natin sa 24 pa lang mga kababayan. Dadagdagan nyo pa. The more din ang nakawan. part of the enticement is that may term extension. Nang tanungin yan kay Lacson, Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng Hindi ko alam. kanilang kasi para kaming nangangarap na lang Baka, sabi natin baka. walang ganyan pag-uusap. Ang dominant Walang na ganyan. tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Diyos ko Lord, kung ibalik natin dignidad ng Senado, dapat mawala kayo dyan. Kayo ang disgrace sa Senado. Unang-una yan si Soto, pati ikaw Lacson. Tama ng pananalot ninyo. Sino ba ang nag-drag ng Senado mga kababayan? Pati ang mga tulfo. Nakakasuklam yan mga kababayan.